Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas, makinig muna kayo dahil importante itong balitang ito. Maraming kumakalat na balita tungkol sa 6,000 pisong pensyon para sa ating mga matatanda at gusto kong linawin sa inyo kung ano talaga ang totoo at kung paano kayo makakakuha nito. Alam ko na marami sa inyo ang naguguluhan, lalo na kapag nakikita ninyo sa Facebook o nadidinig sa kapitbahay na may 6,000 piso daw na pensyon kada buwan para sa lahat ng senior citizens. Pero huwag kayong magmadali na maniwala agad kasi ang totoo, may mali at may tama sa mga balitang yan. Ang tunay na kwento ng 6,000 piso na ito ay hindi ganoon kasimple. Hindi ito automatic na 6,000 piso kada buwan para sa lahat ng seniors at hindi lahat kayo ay qualified. Pero walang dapat mag-alala dahil may tunay na tulong ang gobyerno para sa inyo at ipapaalam ko sa inyo kung paano ninyo makukuha yan, sino ang qualified, kailan ibibigay, at ano ang mga dapat ninyong gawin para sigurado na hindi kayo mawawalan ng pagkakataong makatanggap. Maupo kayo ng maayos at pag-usapan natin ito ng malinaw para sa katuwaan ng ating mga puso at para sa seguridad ng inyong kinabukasan. Dahil ang bawat piso na ibibigay ng gobyerno ay para sa inyo at kailangan ninyong malaman kung paano ito makukuha ng tama at legal. Kaya naman, magsimula tayo sa pinakaimportanteng tanong. Totoo ba ang 6,000 piso pensyon? Ang sagot ay may kasamang paliwanag. Hindi ito 6,000 piso bawat buwan, mga kapatid. Ang tunay na pensyon mula sa DSWD or Department of Social Welfare and Development ay 1,000 piso lamang bawat buwan para sa mga indigent senior citizens. Yan ang opisyal na halaga na nakalagay sa batas, lalo na sa Republic Act 19,100 at 16 na nilagdaan noong 2022 at nagsimulang ipatupad noong Enero 2024. Dati, 500 piso lang yan bawat buwan, pero dinodoble na ito ng gobyerno para sa ating mga mahihirap na matatanda na walang ibang pinagkakakitaan. Pero bakit nga ba narinig natin ang 6,000 piso? Ito ay dahil sa paraan ng pagbibigay ng pensyon. Hindi lahat ng lugar ay may kakayahang magbigay kada buwan dahil sa logistical problems, kakulangan ng tauhan o kalayuan ng mga baryo. Kaya ang ginagawa ng ilang local government units ay pinagsasama nila ang 6 na buwan na pensyon at ibinibigay ito ng sabay-sabay. Kaya 1,000 piso times 6 na buwan ay katumbas ng 6,000 piso na isa ka lang bayaran. Yan ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nakatanggap ng 6,000 piso, pero ito ay para sa 6 na buwan, hindi isang buwan lamang. Malinaw na ba yan mga kapatid? Kaya kung may nagsabi sa inyo na 6,000 piso monthly pension, sabihin ninyo sa kanila na 1,000 piso lang talaga per month, pero pwedeng 6,000 piso kung 6 na buwan ang hatian. Ngayon, usapan naman natin kung sino ang qualified sa social pension na ito. Hindi lahat ng senior citizens ay makakakuha nito at kailangan ninyong maintindihan ang requirements para hindi kayo umasa ng walang batayan. Una, kailangan kayong 60 taong gulang or mas matanda pa. Pangalawa, kailangan kayong Pilipino at nakatira dito sa Pilipinas pangatlo. At ito ang pinakamahalaga, kailangan kayong classified as indigent. Ibig sabihin mahirap kayo, walang regular na kita, walang pensyon mula sa SSS or GSIS, at walang tulong mula sa pamilya na sapat para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Yan ang mga kondisyon na nakalagay sa batas. Kaya kung kayo ay may pensyon na mula sa SSS or GSIS, pasensya na pero hindi kayo qualified sa DSWD social pension na ito. Bakit? Dahil ang program na ito ay para lang sa mga walang-wala, sa mga indigent seniors na talagang nangangailangan ng tulong. Ang gobyerno ay may limitadong pondo, kaya kailangan nilang siguruhing ang mga pinakanangangailangan ang makakakuha. At isa pang importante, kailangan kayong hindi nakatira sa permanent care facility gaya ng government-run homes dahil kung nandoon kayo, ang gobyerno naman mismo ang gumagastos para sa inyong pag-aalaga. Kaya ang program na ito ay para sa mga nakatira sa kanilang sariling tahanan o sa tahanan ng kanilang mga anak at walang sapat na kita para sa pang-araw-araw. Paano naman kayo mag-apply para makuha ang social pension na ito?
Ang proseso ay hindi napakahirap, pero kailangan ninyong sundin ang tamang hakbang. Una, puntahan ninyo ang inyong barangay o ang Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo o syudad. Doon, hihilingin sa inyo ang mga dokumento gaya ng inyong Senior Citizen ID, Birth Certificate o anumang Proof of Age at ang Certificate of Indigency mula sa barangay. Yan ang patunay na kayo ay mahirap at nangangailangan ng tulong. Pagkatapos, ang social worker mula sa DSWD ay magsasagawa ng validation, ibig sabihin bibisitahin kayo o tatanungin tungkol sa inyong kalagayan para siguruhing totoo ang inyong sinasabi. Huwag kayong matakot sa prosesong ito dahil layunin lang nila na siguruhing ang tamang tao ang makakatanggap ng tulong. Kapag nag-qualify kayo, isasama kayo sa listahan ng mga beneficiaries at saka na kayo magsisimulang makatanggap ng pensyon. Ang pagproseso ng application ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa dami ng aplikante at sa kapasidad ng DSWD Field Office sa inyong lugar. Kaya magtiyaga lang kayo at siguraduhin kumpleto ang inyong mga dokumento para hindi ma-delay ang inyong aplikasyon. Ngayong alam ninyo na kung sino ang qualified at paano mag-apply, usapan naman natin kung kailan at paano ninyo matatanggap ang pera. Dati, ang pension ay binibigay every 6 months, ibig sabihin 2 beses lang sa isang taon. Pero noong 2024, nag-utos si Secretary Rex Gatchalian na dapat mas madalas na ibigay ito para hindi masyadong mahaba ang paghihintay ng mga seniors. Ngayon, ang pensyon ay pwedeng ibigay monthly, bi-monthly o quarterly, depende sa kakayahan ng local government unit. Ibig sabihin, kung monthly, makakakuha kayo ng 1,000 piso bawat buwan. Kung bi-monthly, makakakuha kayo ng 2,000 piso every 2 months. Kung quarterly, makakakuha kayo ng 3,000 piso every 3 months. Yan ang mga bagong schedule at mas maganda ito para sa inyo dahil hindi na kayo maghihintay ng mahabang panahon bago makakuha ng tulong. Ang payout ay ginagawa sa designated payout centers, kadalasan sa barangay hall o sa munisipyo, at kailangan ninyong dalhin ang inyong valid ID para makuha ang pera. Kung kayo ay bedridden o may sakit at hindi makalabas ng bahay, pwede kayong magsabi sa social worker and may house-to-house delivery para sa mga tulad ninyo, kaya walang dahilan para hindi ninyo makuha ang inyong karapatan. May mga bagay din kayong dapat malaman tungkol sa possible reductions o clawbacks. Ang social pension ay may validation process na ginagawa bawat taon o bawat ilang taon. Kung sakaling sa validation, lumabas na kayo ay may naging source of income na, gaya ng regular na tulong mula sa anak o nagsimula kayong makatanggap ng SSS pension, pwede kayong tanggalin sa listahan. Hindi ito unfair, kasi nga ang programa ay para lang sa mga walang-wala. Kaya importante na honest kayo sa inyong mga sagot kapag may validation, huwag kayong magsinungaling na wala kayong kita kung meron naman dahil pwede kayong ma-disqualify at baka kailangan pa ninyong ibalik ang nakatanggap ninyo. At isa pang importante, ang social pension na ito ay tax-free. Ibig sabihin, hindi ninyo kailangang magbayad ng buwis dito at hindi ninyo rin kailangang isama sa inyong tax return kung mayroon man. Ito ay direktang tulong mula sa gobyerno at walang kinaltas dito. Ang 1,000 piso na yan ay para sa inyo ng buo, walang deduction, walang ibabawas. Kaya siguruhing buo ang natatanggap ninyo at kung may nagsabi sa inyong may kinaltas, magreklamo kayo agad sa DSWD o sa inyong barangay captain. Ngayon pag-usapan naman natin ang mga tips para hindi kayo mawala ng pagkakataong makatanggap. Una, siguraduhing updated ang inyong contact information at address sa barangay at sa DSWD. Maraming seniors ang nahihirapang makatanggap dahil lumipat sila ng tirahan pero hindi nag-update ng records. Kung lilipat kayo, magsabi agad sa social worker or sa OSCA pangalawa, huwag kayong magpapabaya sa mga schedule ng payout. Kung may announcement na may payout sa darating na linggo, siguraduhing pumunta kayo o magpadala ng authorized representative kung hindi kayo makakagalaw. Pag na-miss ninyo ang payout, pwede pa naman kayong makakuha sa susunod na schedule. Pero mas maganda kung agad-agad para walang hassle. Pangatlo, mag-ingat sa mga scammers o mga taong nangangako na tutulungan kayong makakuha ng pensyon kapalit ng bayad. Ang application para sa social pension ay libre, walang dapat bayaran.
Kung may nanghingi sa inyo ng pera para iproseso ang inyong aplikasyon, yan ay scam at dapat ninyong i-report sa barangay o sa pulisya. At lastly, kung may tanong kayo o may problema sa inyong pensyon, huwag kayong mahiyang lumapit sa DSWD Field Office o sa Local Social Welfare Office. Trabaho nila na tulungan kayo at dapat nilang sagutin ang lahat ng inyong katanungan ng maayos at may respeto. Marami rin sa inyo ang nakakarinig tungkol sa Universal Social Pension Bill na hawak ngayon ng Congress. Ito ay isang proposed law na nais na bigyan ng pension ang lahat ng senior citizens, hindi lang ang mga indigent. Kung magiging batas ito, makakakuha ng 500 piso monthly ang mga non-indigent seniors at tataasan ito eventually hanggang 1,000 piso sa loob ng 5 taon. Pero as of now, ito ay proposal pa lang, wala pang final approval at hindi pa ito batas. Kaya huwag kayong umasa muna dito hanggang sa hindi pa officially na-announce ng presidente o ng Congress na naging batas na ito. Ang importante ay ang programa na umiiral ngayon, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens na may 1,000 piso buwanan para sa qualified beneficiaries. Yan ang totoong tulong na mayroon na tayo at yan ang dapat ninyong atupagin muna. Kung dumating ang araw na ang Universal Social Pension ay maging batas, sisiguraduhin kong magkakaroon ako ng video para ipaalam sa inyo at ipapakita ko kung sino ang qualified at paano kayo mag-apply. Pero ngayon, ang focus natin ay sa existing program para sigurado na nakukuha ninyo ang inyong karapatan. Gusto ko ring banggitin ang mga additional benefits na mayroon din para sa ating mga seniors. Bukod sa social pension, may Expanded Centenarians Act din tayo na nagbibigay ng cash gift sa mga umabot sa milestone ages. Kung umabot kayo ng 80, 85, 70 o 75 years old, makakakuha kayo ng 10,000 piso cash gift bawat milestone na yan. At kung umabot kayo ng 100 years old, ang centenarians ay makakakuha ng 100,000 piso at isang congratulatory letter mula sa presidente. Yan ay malaking tulong din, lalo na para sa mga celebrations o medical expenses. Ang program na ito ay hawak na ngayon ng National Commission on Senior Citizens. Kaya kung qualified kayo dito, magtanong kayo sa NCSC kung paano ninyo makukuha. Bukod dito, meron din tayong senior citizen discount na 20% sa mga groceries, gamot, restaurants, transportation, at marami pang iba. Yan ay guaranteed na karapatan ninyo under the Senior Citizens Act, kaya huwag ninyong palampasin na gamitin ang inyong Senior Citizen ID kapag bumibili kayo o kumakain sa labas. Ang mga discount na yan ay parang additional income din dahil nakakatipid kayo sa bawat transaksyon. At kung may establishment na tumangging magbigay ng discount, meron kayong karapatang magreklamo sa OSCA o sa Department of Trade and Industry. Yan ay batas at dapat nilang sundin. Isa pang importante, siguraduhin ninyong may kopya kayo ng inyong mga dokumento. Photocopy ninyo ang inyong Senior Citizen ID, Birth Certificate, at Certificate of Indigency at itago ninyo sa safe place. Minsan kasi nawawala ang mga dokumento o nasisirain dahil sa bagyo o baha. Kung may kopya kayo, madali lang kayong makakakuha ng replacement sa barangay o sa OSCA. At kung kayo ay may mga anak o kamag-anak na nakakaintindi ng mga ganitong proseso, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa kanila. Maraming seniors ang nahihirapan sa paperwork dahil hindi na malinaw ang mata o mahina na ang katawan, kaya importante na may tumutulong sa inyo. At kung wala kayong kamag-anak na malapit, magtanong kayo sa barangay kung may volunteer program sila o kung may social worker na pwedeng mag-assist sa inyo. Ang gobyerno at ang community ay nandito para tulungan kayo, kaya huwag kayong mag-atubiling lumapit. At sa mga anak at apo ng ating mga seniors na nanonood nito, pakinggan ninyo ako. Tulungan ninyo ang inyong mga lolo at lola, tatay at nanay sa mga prosesong ito. Maraming seniors ang hindi informed tungkol sa kanilang mga karapatan o nahihiya na magtanong o hindi na makakilos ng maayos para pumunta sa opisina. Bilang mga kabataan o middle-aged adults, responsibilidad natin na siguraduhin ang ating mga matatanda ay nakakakuha ng tulong na deserve nila. Hindi ito obligation lang, ito ay pagmamahal din. At pag-isipan ninyo, someday, tayo rin ay magiging matanda. At gusto din natin na may mag-aalaga sa atin at tutulong sa atin. Kaya gawin natin ngayon ang tama
at alagaan ang ating mga seniors. Kung kaya ninyong samahan sila sa DSWD o sa barangay, gawin ninyo. Kung kaya ninyong asikasuhin ang kanilang paperwork, gawin ninyo. Kung kaya ninyong mag-remind sa kanila ng schedule ng payout, gawin ninyo. Malaking bagay yan para sa kanila at malaking ginhawa din sa kanilang buhay. Gusto ko ring linawin na ang social pension na ito ay patuloy na programa at basta kayo ay qualified, makakakuha kayo nito hanggang sa panahon ng inyong pagpanaw. Walang expiration ang pension na ito, basta kayo ay patuloy na nangangailangan at indigent pa rin. Pero nga lang, may validation na ginagagawa bawat ilang taon para i-update ang records at para siguruhing ang mga nakalista ay buhay pa at qualified pa rin. Kaya kung may dumating sa inyong social worker o barangay official na magtanong tungkol sa inyong kalagayan, huwag kayong mag-alala, yan ay normal na proseso. Sagutin lang ninyo ng totoo at tuloy ninyo ang pagtanggap ng tulong. At kung sakaling kayo ay lumaki ang kita o nagsimula kayong makatanggap ng SSS o GSIS pension, mag-report kayo agad sa DSWD para hindi kayo magkaroon ng problema. Ang honesty ay importante at ang gobyerno ay nirerespeto ang mga taong tapat at sumusunod sa batas. Sa pagtatapos, mga kababayan kong seniors, nais kong ipaalala sa inyo na kayo ay mahalaga sa ating lipunan. Ang bawat isa sa inyo ay may kontribusyon na ginawa sa pagtatayo ng ating bansa at kayo ay deserving ng respeto, pag-aalaga at tulong. Ang social pension na ito, kahit 1,000 piso lang buwan-buwan, ay simbolo ng pasasalamat ng gobyerno sa inyo. Hindi ito sapat, alam ko yan, dahil ang buhay ay mahal ngayon, lalo na ang gamot at pagkain. Pero ito ay simula, at mayroon pang mga programa na darating para sa inyo, kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa at patuloy ninyong hilingin sa Diyos na bigyan kayo ng lakas at kalusugan. At sa mga kabataan, pakinggan ninyo ang inyong mga matatanda, makinig kayo sa kanilang mga kwento at alagaan ninyo sila ng buong puso. Ang pag-aalaga sa ating mga seniors ay hindi lang tungkulin, ito ay pagmamahal at ito ay kultura natin bilang mga Pilipino. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung meron kayong tanong, ilagay sa comment section at susugutin ko ng best ko. At kung alam ninyo ang ibang seniors na kailangan nitong impormasyon, i-share ninyo ang video na ito para mas maraming makakaalam. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng Diyos. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at huwag kalimutang nangumiti kahit mahirap ang buhay. Salamat ulit mga kapatid.